Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizens, ang mga haligi ng ating mga pamilya at komunidad. Sa aking maraming taon ng panggagamot, palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na ang ating kalusugan, lalo na ang ating puso, ay ang pinakamahalagang yaman na dapat nating ingatan. Isipin ninyo, ito isang magandang umaga, gigising kayo na masaya, handang harapin ang bagong araw kasama ang inyong mga apo. Ngunit bigla na lang makakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib na para bang may mabigat na nakadagan dito. Hirap kayong huminga at tila umiikot ang inyong paningin. Ito po ang mga nakababahalang senyales na madalas ay nauuna sa isang atake sa puso, isang kondisyon na kadalasan ay dumarating ng walang pasabi. Nakalulungkot isipin, ngunit napakaraming tao, lalo na sa ating edad, ang hindi namamalayan ang unti-unting paghina ng kanilang puso hanggang sa mangyari ang isang kritikal na sitwasyon. Ang tahimik na salarin sa likod ng napakaraming kaso ng atake sa puso ay ang tinatawag nating atherosclerosis. Isipin ninyo ang mga ugat na daluyan ng dugo sa ating katawan na parang mga tubo ng tubig sa ating bahay. Sa paglipas ng panahon, ang atherosclerosis ay ang unti-unting pamumuo ng plaque, isang makapal at malagkit na substance na gawa sa taba, kolesterol at iba pang bagay sa mga pader ng ating mga ugat. Habang dumarami ang plaque na ito, kumikipot ang daluyan na parang isang tubong nagbabara. Dahil dito, nahihirapang dumaloy ang dugo patungo sa ating puso. Ang pinakamasaklap dito ay ang prosesong ito ay parang isang magnanakaw sa gabi tahimik at walang anumang sintomas na ipinapakita hanggang sa umabot na ito sa yugto na nakamamatay na. Ipinapakita sa mga pag-aaral na halos kalahati sa mga taong may sakit sa puso ay walang kamalay-malay sa kanilang kondisyon hanggang sa sila ay makaranas ng isang malubhang pangyayari tulad ng atake sa puso. Kaya naman, ang pagiging proaktibo o ang pagkilos bago pa man mahuli ang lahat, lalo na sa ating mga kinakain sa araw-araw, ay sukdulan ang kahalagahan upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating puso at mga ugat. Sa ating pag-uusapan ngayon, tatalakayin natin ng malalim ang 7 pinakamahuhusay na gulay na kilala sa kanilang kakayahang linisin ang ating mga ugat at magsilbing pananggalang laban sa atake sa puso. Ang pagsasama ng mga masusustansyang gulay na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging isang matibay na depensa laban sa sakit sa puso at isang susi tungo sa pangkalahatang kalusugan ng inyong sistema. Halina't simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas malusog na puso. Una, alamin natin ang tungkol sa bawang garlic. Ang bawang kasama ang natatangi nitong amoy at matapang na lasa ay naging pundasyon na ng mga tradisyon sa pagluluto sa buong mundo sa loob ng daan-daang taon. Dito sa Pilipinas, hindi kumpleto ang ating gisa kung walang bawang. Ngunit higit pa sa kaniyang mahalagang papel sa kusina, ang munting bungang ugat na ito ay mayaman din sa kasaysayan ng paggamit bilang gamot, lalo na sa pagtataguyod ng kalusugan ng puso. Ang paglalakbay ng bawang bilang isang ahente na nagpoprotekta sa puso ay nagsisimula sa kanyang bioactive compound
na tinatawag na alisin. Kapag ang bawang ay dinidikdik, hinihiwa o nginunguya, nabubuo ang alisin. Ito ang naglalabas ng mga kompuwesto na naglalaman ng sulfur asupre na pinaniniwalaang nagdudulot ng napakaraming benepisyo para sa ating puso at mga ugat. Ang mga kompuwestong ito ay napatunayang may mga katangiang anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga at antioxidant o panlaban sa pagkasira ng mga selyula. Ang dalawang katangiang ito ay napakahalaga sa paglaban sa oxidative stress, isang proseso na parang pagkakalawang ng ating mga selyula na siyang pangunahing nag-aambag sa sakit sa puso. Isa sa mga pinakakahangahangang katangian ng bawang ay ang potensyal nitong ayusin ang presyon ng dugo. Ang alta presyon o hypertension na madalas tawaging tahimik na mamamatay tao ay isang pangunahing salik sa panganib ng atake sa puso at stroke. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng bawang ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba sa antas ng presyon ng dugo. Ang epektong ito ay pinaniniwalaang dahil sa kakayahan ng bawang na pasiglahin ang produksyon ng nitric oxide. Isipin ninyo ang nitric oxide bilang isang mensahero na nagsasabi sa ating mga ugat na mag-relax at lumuwag. Kapag maluwag ang mga ugat, mas madali at mas malayang dumadaloy ang dugo na nagpapababa ng presyon. Ang pamamahala sa kolesterol ay isa pang larangan kung saan ipinapakita ng bawang ang kanyang galing. Ang mataas na antas ng low-density lipoprotein, LDL na kolesterol, na madalas nating tawaging masamang kolesterol, ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng atherosclerosis, ang kondisyon ng paninigas at pagkipot ng mga ugat. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagdaragdag ng bawang sa dieta o pag-inom ng garlic supplement ay maaaring magresulta sa pagbaba ng kabuuang kolesterol at LDL cholesterol na posibleng magpababa sa panganib ng pamumuo ng plaque sa loob ng mga pader ng ating ugat. Bukod sa direktang epekto nito sa presyon ng dugo at kolesterol, nararapat ding bigyan ng pansin ang katangiang antithrombotic ng bawang. Ang ibig sabihin nito ay tumutulong ito na maiwasan ang pamumuo ng dugo. Ang pagbuo ng mga namuong dugo sa loob ng mga ugat ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso. Natuklasan na pinipigilan ng bawang ang platelet aggregation, ang pagdidikit-dikit ng mga selula ng dugo na siyang nagpapababa sa posibilidad na mabuo ang mga mapanganib na pamumuo ng dugo. Ang epektong ito na parang pampalabnaw ng dugo ay lalo pang nagpapatibay sa papel ng bawang sa pangangalaga sa kalusugan ng puso. Ang sariwang bawang ay maaaring idagdag sa napakaraming putahe mula sa mga ensalada sa ating mga paboritong ulam tulad ng adobo at sinigang hanggang sa mga pangunahing pagkain na nagbibigay ng kakaibang lasa habang naghahatid ng mga benepisyo sa kalusugan. Para sa mga taong hindi gaanong gusto ang lasa o amoy nito, ang mga aged garlic extract o suplemento ay nag-aalok ng alternatibo. Ngunit palagi kong ipinapayo na kumonsulta muna sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan bago simulan ang anumang regimen ng suplemento. Mahalaga ring tandaan na ang pagkonsumo ng bawang ay dapat may tamang pananaw. Bagamat kapansin-pansin
ang mga benepisyo nito, ang bawang ay hindi isang gamot sa lahat. Ang pag-asa lamang sa bawang nang hindi isinasabuhay ang isang holistic o kabuuang diskarte sa kalusugan kasama ang balanseng diyeta, regular na ehersisyo at regular na medikal na pagsusuri ay magiging pagkukulang. Bukod dito, ang mga taong umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, anticoagulant o ang mga naghahanda para sa operasyon ay dapat mag-ingat dahil ang mga katangian ng bawang na nagpapalabnaw ng dugo ay maaaring magpalala sa panganib ng pagdurugo. Sa kabuuan, ang bawang ay isang patunay sa kakayahan ng kalikasan na magbigay ng mga lunas na parehong masarap at epektibo. Ang pagsasama nito sa ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain ay hindi lamang nagpapayaman sa ating panlasa, kundi nag-aalok din ng isang matibay na kaalyado sa ating paghahangad para sa isang malusog na puso. Tulad ng lahat ng bagay, ang moderasyon at kamalayan ay susi upang matiyak na ang mga benepisyo ng bawang ay ligtas at epektibong napapakinabangan. Pangalawa, ang kamatis tomatoes. Ang kamatis na may matingkad na kulay pula at makatas na lasa ay matagal nang ipinagdiriwang sa mga tradisyon sa pagluluto sa buong mundo at lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Sino ba naman ang hindi mahilig sa sariwang kamatis na may kasamang bagoong o sa sarsang gawa sa kamatis para sa ating mga ulam? Ngunit higit pa sa apela nito sa ating panlasa, ang maraming gamit na prutas na ito, prutas po, ang kamatis ay isang powerhouse ng nutrisyon na nag-aalok ng napakaraming benepisyo sa kalusugan, kabilang na ang kalusugan ng ating puso. Nasa puso ng mga katangiang proteksyon sa puso ng kamatis, ang lycopene, isang napakalakas na antioxidant na responsable sa mayamang pulang kulay ng prutas. Ang lycopene ay malawakang pinag-aralan para sa papel nito sa pagbabawas ng panganib ng mga sakit sa puso. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals. Isipin ninyo ang mga free radicals bilang maliliit na kontrabida sa loob ng ating katawan na sumisira sa ating mga malulusog na selula na nagdudulot ng oxidative stress at pamamaga mga pangunahing salik sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang lycopene ay ang superhero na lumalaban sa mga kontrabidang ito. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa lycopene tulad ng kamatis ay iniugnay sa mas mababang antas ng low-density lipoprotein LDL o masamang kolesterol. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL cholesterol, tumutulong ang kamatis na maiwasan ang pagbuo ng mga plaque sa ating mga ugat na tinitiyak ang mas maayos na daloy ng dugo at binabawasan ang panganib ng atherosclerosis. Bukod sa lycopene, ang kamatis ay isang mayamang mapagkukunan ng potasyo-potassium, isang mahalagang mineral na gumaganap ng isang mahalagang papel sa kalusugan ng puso. Tumutulong ang potasyo na i-regulate ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbalanse sa mga epekto ng sodium o asin sa ating katawan. Kapag sapat ang ating potasyo, hinihikayat nito ang ating mga bato na ilabas ang sobrang sodium sa pamamagitan ng ihi at pinapaluwag nito ang tensyon sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ang parehong mekanismong ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang pagpapanatili ng pinakamainam na presyon ng dugo
ay napakahalaga dahil ang alta presyon ay isang malaking panganib para sa atake sa puso at stroke. Higit pa rito, ang kamatis ay naglalaman ng Esculocide A, isang natatanging sapunin na pangunahing matatagpuan sa balat at sa dingding ng perikarpo ng prutas. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang Esculocide A ay maaaring may mga epektong nagpapababa ng taba sa dugo na posibleng magpababa ng mga antas sa serum ng LDL cholesterol at triglycerides ng kanting nang hindi naaapektuhan ng masama ang high-density lipoprotein HDL o mabuting kolesterol. Iminumungkahi nito na ang regular na pagkonsumo ng kamatis ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng isang paborableng lipid profile na lalong nagpoprotekta laban sa mga sakit sa puso. Ang pagiging maraming gamit ng kamatis ay ginagawa itong isang madali at masarap na karagdagan sa iba't ibang mga dieta. Ang pagsasama ng kamatis sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring kasing simple ng pagdaragdag ng mga sariwang hiwa sa mga ensalada at sandwich, pagblend nito sa mga smoothie o paggamit nito bilang base para sa masaganang mga sopas at nilaga tulad ng ating mga paboritong afritada menudo at kaldereta. Isang mahalagang paalala, ang pagluluto ng kamatis, lalo na kung may kasamang kaunting malusog na taba, tulad ng olive oil o kahit na ang ating karaniwang mantika, ay maaaring mapahusay ang bioavailability ng lycopene. Ibig sabihin, mas madaling naa-absorb at nagagamit ng ating katawan ang antioxidant na ito. Sa esensya, ang abang kamatis ay higit pa sa isang pangunahing sangkap sa pagluluto. Ito ay isang superfood na malusog sa puso, puno ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng ating cardiovascular system. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kamatis sa ating pang-araw-araw na dieta, hindi lamang natin pinapataas ang antas ng ating mga karanasan sa pagluluto, kundi gumagawa rin tayo ng isang proaktibong hakbang tungo sa pag-aalaga sa kalusugan ng ating puso. Pangatlo, ang espinaka spinach. Ang espinaka na may matingkad na berdeng mga dahon at pinong tekstura ay matagal nang naging pangunahing sangkap sa mga kusina sa buong mundo. Para sa ating mga Pilipino, ito ay isang masarap na sahog sa mga sabaw o simpleng ginisa na may itlog at bawang. Ngunit higit sa lasa, ang espinaka ay isang sandata para sa ating puso. Sentro sa mga katangiang proteksyon sa puso ng espinaka ay ang mayaman nitong nilalaman na nitrates. Huwag po kayong malito, hindi ito ang uri ng nitrates na ginagamit bilang preserbatibo. Ang mga natural na nitrates mula sa gulay ay napakabuti sa katawan. Kapag nakain na ang mga nitrates na ito, ay nagiging nitric oxide sa ating katawan, ang parehong molekula na napag-usapan natin sa bawang. Ang nitric oxide na ito ay nagpapadali sa pag-relax at pagluwag ng ating mga daluyan ng dugo. Ang prosesong ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo na sa gayon ay nagpapabawas ng bigat sa trabaho ng puso. Isang pag-aaral na itinampok sa Journal of Nutrition Research ay nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng espinaka ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba sa parehong systolic, ang mas mataas na numero, at diastolic, ang mas mababang numero na presyon ng dugo sa mga kalahok. Ito ay isang direktang ebidensya ng kapangyarihan ng berdeng dahong ito. Bukod dito, ang espinaka
ay sagana sa potasyo, isang mineral na mahalaga sa kalusugan ng puso. Tulad ng nabanggit natin, sa kamatis tinutulungan ng potasyo na kontrahin ang mga epekto ng sodium sa katawan na tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo. Ang halos 2-3 tasa, 2 o 3 cup lamang ng espinaka ay nagbibigay na ng malapit sa 600 miligramo ng potasyo na malaki na ang naitutulong sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Ang antioxidant profile ng espinaka ay lalo pang nagpapatibay sa mga benepisyo nito sa puso. Ang mga kompuwesto tulad ng lutein at quercetin ay lumalaban sa oxidative stress, isang kondisyon na maaaring humantong sa pagkasira ng ugat at sa kalaunan sa sakit sa puso. Sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals, ang mga antioxidant na ito ay tumutulong na mapanatili ang integridad ng mga daluyan ng dugo at suportahan ang pangkalahatang paggana ng puso. Ang mga ito ay parang mga maliliit na sundalo na nagbabantay sa kalusugan ng ating mga ugat. Ang pagsasama ng espinaka sa diyeta ng isang tao ay parehong simple at kapaki-pakinabang. Kung kinakain man itong sariwa sa mga ensalada ginisa bilang isang side dish o hinahalo sa mga smoothie, nagdaragdag ang espinaka ng isang nutritional boost sa anumang pagkain. Gayunpaman, mahalagang lapitan ang pagkonsumo ng espinaka ng may balanseng pananaw. Bagamat kapansin-pansin ang mga benepisyo nito, ang mga individual na may kasaysayan ng bato sa bato kidney stones ay dapat mag-ingat dahil sa nilalaman nitong oxalate. Bukod pa rito, ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan dahil ang mataas na antas ng vitamin K sa espinaka ay maaaring makagambala sa mga naturang gamutan. Laging tandaan ang komunikasyon sa inyong doktor ay susi. Pang-apat, ang pulang repolyo red cabbage. Ang pulang repolyo na may magandang kulay ube ay madalas na hindi nabibigyan ng pansin kumpara sa kanyang berdeng katapat. Ngunit huwag nating maliitin ang gulay na ito. Sa kabila ng pagiging mababa sa kalorya, ang pulang repolyo ay siksik sa mga mahahalagang sustansya na kailangan ng ating katawan, lalo na ng ating puso. Ang isang tasa, katumbas ng mga 8.9 na gramo ng hilaw at tinadtad na pulang repolyo ay nagbibigay lamang ng 28 kalorya, ngunit naglalaman ito ng 1 gramo ng protina, 7 gramo ng carbohydrates at 2 gramo ng fiber o hibla. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C at K na nagbibigay ng 56% at 28% ng daily value pang-araw-araw na halaga ayon sa pagkakasunod-sunod. Nag-aalok din ito ng malaking halaga ng vitamin B6, vitamin A, potasyo, thiamine at riboflavin. Bukod pa rito, nagbibigay ang pulang repolyo ng maliit na halaga ng bakal, kalsiyum, magnesyo, phosphorus, tanso at zinc na nag-aambag sa katayuan nito bilang isang pagkaing siksik sa sustansya. Ang mayamang kulay, ube, ng pulang repolyo ay dahil sa mataas na konsentrasyon nito ng anthocyanins, isang grupo ng mga flavonoid antioxidant. Ito po ang parehong antioxidant na nagbibigay kulay sa mga blueberry, eggplant at iba pang prutas at gulay na kulay ube o pula.
Ang mga kompuwestong ito ay naiugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pinababang pamamaga at mas mababang panganib ng mga malalang sakit. Sa katunayan, iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga antas ng antioxidant sa pulang repolyo ay humigit kumulang 4.5 na beses na mas mataas kaysa sa mga matatagpuan sa mga berdeng uri ng repolyo. Ikinonekta ng mga pag-aaral ang mas mataas na pagkonsumo ng anthocyanins sa pinababang panganib ng sakit sa puso. Halimbawa, ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga kababaihan na regular na kumukonsumo ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin ay maaaring makaranas ng idinan hanggang 32% na mas mababang panganib ng atake sa puso kumpara sa mga kumukonsumo ng mas kaunti sa mga pagkaing ito. Bukod dito, ang mga anthocyanin ay naiugnay sa mas mababang presyon ng dugo at pinababang panganib ng sakit sa puso. Ang pulang repolyo ay naglalaman ng higit sa 30 na uri ng anthocyanin na ginagawa itong isang napakahusay na mapagkukunan ng mga compound na ito na malusog sa puso. Higit pa sa mga anthocyanin, ang pulang repolyo ay isang magandang mapagkukunan ng hibla na makakatulong na mapababa ang mga antas ng kolesterol at potasyo na tumutulong na mapanatili ang malusog na presyon ng dugo. Ang pagsasama ng pulang repolyo sa inyong mga pagkain ay parehong simple at kapaki-pakinabang. Ang malutong nitong tekstura at bahagyang maanghang na lasa ay ginagawa itong isang kasiyasiyang karagdagan sa mga ensaladas law o ensaladang repolyo at iba't ibang lutong ulam. Pwede itong igisa o isahog sa mga sopas. Sa pamamagitan ng paggawa sa pulang repolyo na isang regular na tampok sa inyong dieta, maaari ninyong matamasa ang kagalingan nito sa pagluluto habang gumagawa ng mga proaktibong hakbang tungo sa pagpapanatili ng isang malusog na puso. Ikalima, ang sili chili peppers. Para sa marami sa atin, ang pagkain ay hindi kumpleto kung walang kaunting anghang. Ang sili, maliit man o malaki, berde man o pula, ay isang pangunahing sangkap sa kulturang Pilipino. Ngunit alam nyo ba na ang anghang na iyon ay may dalang kabutihan para sa ating puso? Ang kanilang nagniningas na esensya na nagmumula sa aktibong kompuesto na tinatawag na capsaicin ay naging paksa ng malawakang pananaliksik na nagbubunyag ng napakaraming benepisyo na nagpoprotekta sa puso. Ang capsaicin, ang maanghang na sangkap sa sili, ay napatunayang nagpapahusay ng sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtataguyod ng vasodilation, ang pagluwag ng mga daluyan ng dugo. Ito ay nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya at binabawasan ang bigat sa trabaho ng puso. Tinitiyak ng pinabuting sirkulasyon na ito na ang oxygen at mahahalagang sustansya ay mahusay na naihahatid sa buong katawan na sumusuporta sa pangkalahatang paggana ng ating cardiovascular system. Bukod dito, ang regular na pagkonsumo ng sili ay naiugnay sa isang makabuluhang pagbabi sa mga rate ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso. Isang komprehensibong pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology ang nagsuri sa mga diyeta at mga record ng kalusugan ng higit sa 22,000 individual sa loob ng 8 taon. Ang mga natuklasan ay nagpakitan na
Ang mga kumukonsumo ng sili ng higit sa 4 na beses sa isang linggo ay nakaranas ng halos 34% na pagbaba sa panganib ng kamatayan mula sa mga karamdamang may kaugnayan sa puso kumpara sa mga bihirang o hindi kailanman isinasama ang mga ito sa kanilang diyeta. Napakalaking numero po niyan. Ang sili ay gumaganap din ng isang papel sa metabolismo ng taba. Natuklasan na ang capsaicin ay tumutulong sa pagtunaw ng mga taba na nag-aambag sa mas mababang antas ng kolesterol. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng low-density lipoprotein LDL na kolesterol, tumutulong ang sili na maiwasan ang pag-iipon ng mga plaque sa ugat. Higit sa lahat, ang mga katangiang anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga ng capsaicin ay hindi maaaring balewalain. Ang talamak na pamamaga ay isang kilalang kontribyutor sa iba't ibang sakit sa puso. Tumutulong ang capsaicin na pagaanin ang panganib na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Sa gayon ay pinoprotektahan ang puso at mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Ang pagsasama ng sili tulad ng ating siling labuyo o siling haba sa inyong mga pagkain ay isang masarap na paraan upang palakasin ang kalusugan ng puso. Kung idinagdag man sa mga sopas tulad ng sinigang nilaga tulad ng Bicol Express, mga ensalada o mga sausawan, ang kanilang versatility ay nagbibigay daan para sa mga malikhaing ekspresyon sa pagluluto na hindi lamang nagpapatakam sa panlasa kundi nagpapalusog din sa puso. Gayunpaman, mahalagang ubusin ang mga ito ng may moderasyon o hinay-hinay lamang dahil ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa discomfort sa tiyan o pangangasim ng sikmura. Ika-6 ang broccoli. Ang broccoli na may matingkad na berdeng mga bulaklak ay higit pa sa isang pangunahing sangkap sa mga malusog na dieta. Ito ay isang mabigat na kaalyado sa pagtataguyod ng kalusugan ng puso. Ang pagsasama ng cruciferous na gulay na ito sa inyong mga pagkain ay maaaring magbunga ng malaking benepisyo para sa inyong puso at sistema ng sirkulasyon. Isa sa mga natatanging katangian ng broccoli ay ang mayaman nitong nilalaman ng mga antioxidant at mga kompuesto na panlaban sa pamamaga. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress na parehong pangunahing nag-aambag sa sakit sa puso. Bukod dito, ang broccoli ay isang mahusay na mapagkukunan ng dietary fiber o hibla. Ang isang tasa lamang ng nilutong broccoli ay nagbibigay ng halos 5 gramo ng hibla na malaki na ang naitutulong sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Ang mga dieta na mataas sa hibla ay nauugnay sa pinababang panganib ng sakit sa puso dahil ang hibla ay tumutulong sa pagpapababa ng mga antas ng kolesterol at nagtataguyod ng malusog na presyon ng dugo. Bilang karagdagan sa nilalaman nitong hibla, ang broccoli ay naglalaman ng mahahalagang mineral tulad ng potasyo at magnesyo na gumaganap ng mga mahalagang papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Tumutulong ang potasyo na balansehin ang mga antas ng sodium sa katawan na pumipigil sa alta presyon, habang ang magnesyo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang matatag na tibok ng puso at wastong paggana ng mga ugat. Pinagtibay ng mga siyentipikong pag-aaral ang mga katangiang proteksyon sa puso ng broccoli.
ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng mga cruciferous na gulay, kabilang ang broccoli, ay nauugnay sa pagbaba ng arterial calcification, isang kondisyon na nailalarawan sa pamumuo ng calcium sa mga ugat na maaaring humantong sa atake sa puso at stroke. Sa isang pag-aaral na kinasasangkutan ng mga matatandang kababaihan, ang mga kumonsumo ng mas mataas na halaga ng mga gulay na ito ay may mas malusog na mga ugat sa leeg, carotid arteries, na nagmumungkahi ng mas mababang panganib ng mga kaganapan sa cardiovascular. Higit pa rito, isang kamakailang pag-aaral ang nagpakita na ang mga individual na kumonsumo ng mga sopas na gawa sa mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli ay nakaranas ng mas malaking pagbaba sa systolic na presyon ng dugo kumpara sa mga kumonsumo ng mga sopas na gawa sa mga lamang ugat na gulay. Ang natuklasang ito ay nagha-highlight sa potensyal na papel ng broccoli sa epektibong pamamahala ng presyon ng dugo. Ang pagsasama ng broccoli sa inyong dieta ay isang masarap at maraming gamit na paraan upang suportahan ang kalusugan ng puso. Kung ito man ay pinasingawan, steamed, inihaw sa oven roasted, o idinagdag sa mga ensalada at sopas, ang gulay na ito na mayaman sa sustansya ay maaaring magpahusay sa inyong mga pagkain habang nagbibigay ng malaking benepisyo sa puso. Ikapito, ang kalabasa pumpkin. Ang kalabasa na may matingkad nitong kulay kahel ay higit pa sa isang pang-seasonal na pagkain na sikat tuwing Halloween sa ibang bansa. Dito sa atin, ang kalabasa ay isang pang-araw-araw na biyaya, isang nutritional powerhouse na nag-aalok ng malaking benepisyo para sa kalusugan ng puso. Isipin ninyo ang masarap na ginataang kalabasa o ang sustansya nito sa pinakbet. Isa sa mga pangunahing sangkap na nag-aambag sa mga katangiang malusog sa puso ng kalabasa ay ang mayaman nitong nilalaman ng potasyo. Ang isang dieta na mataas sa potasyo ay nauugnay sa pinababang panganib ng alta presyon at stroke. Sa katunayan, ang isang tasa ng nilutong kalabasa ay nagbibigay ng halos 16% ng pang-araw-araw na inirerekomendang dosis ng potasyo na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga naglalayong mapanatili ang malusog na antas ng presyon ng dugo. Higit pa sa potasyo, ang kalabasa ay sagana sa mga antioxidant, kabilang ang beta-carotene na ginagawang vitamin A ng katawan. Ang beta-carotene ang nagbibigay ng kulay kahel sa kalabasa. Tumutulong ang mga antioxidant na ito na maiwasan ang oxidation o pagkasira ng low-density lipoprotein LDL na kolesterol. Kapag ang LDL ay na-oxidize, ito ay nagiging mas malagkit at mas madaling dumikit sa mga pader ng ugat na nagiging sanhi ng plaque. Sa pamamagitan ng pagpigil sa LDL oxidation, nag-aambag ang kalabasa sa pagpapanatili ng malinis at nababaluktot na mga ugat. Ang nilalaman na hibla sa kalabasa ay lalo pang nagpapahusay sa mga benepisyo nito sa puso. Tumutulong ang hibla na mapababa ang kolesterol at mapanatili ang regular na pagdumi na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang pagsasama rin ng mga buto ng kalabasa sa inyong dieta ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng puso. Ang mga butong ito na masarap isang ay mayaman sa magnesyo, isang mineral na mahalaga
para sa pagpapanatili ng isang matatag na tibok ng puso at normal na presyon ng dugo. Ang sapat na pagkonsumo ng magnesyo ay nauugnay sa mas mababang panganib na magkaroon ng mga sakit sa puso. Bukod pa rito, ang mga buto ng kalabasa ay nagbibigay ng malusog na taba at mga antioxidant na lalong sumusuporta sa paggana ng puso at nagbabawas ng pamamaga. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor, mga kaibigan, mga minamahal kong senior. Pagkatapos nating talakayin ang 7 kahangahangang gulay na ito, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang ari-arian na ating naipon. Ang pag-aalaga sa ating puso ay hindi isang gawain na ipinagpapabukas. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpapasya at isang pangako sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ang bawat kutsara ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay na ito ay isang boto para sa mas mahaba at mas masayang buhay, isang buhay kung saan may lakas pa tayong makipaglaro sa ating mga apo, makasama ang ating mga kaibigan, at matupad ang ating mga pangarap. Huwag nating hintayin ang babala. Magsimula tayo ngayon. Sana po ay nakatulong sa inyo ang ating talakayan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po ang inyong paboritong gulay para sa puso mula sa ating listahan? May mga tanong po ba kayo o suhestyon para sa susunod nating pag-uusapan? Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. At siyempre, kung hindi pa po kayo nakakasali sa ating komunidad, pindutin po ninyo ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa ating mga pinakabagong usapang pangkalusugan. Panghuli, ibahagi po ninyo ang kaalamang ito. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kapamilya at mga mahal sa buhay. Ang kaalaman sa kalusugan ay isang regalong dapat ipamahagi sa lahat. Manatiling malusog, manatiling masaya, at magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon.